Hello people! Happy New Year sa lahat! For today's video, gumawa tayo ng sourdough bread for New Year. Dahil sa walang holiday dito, walang celebration for New Year, walang Christmas. Parang regular days lang talaga. Kaya naman ako na yung nag-isip kung paano namin ni Belle ma-celebrate kahit paano yung New Year at Christmas. Si Entrada, yung starter ko, naka-sleep mode to sa fridge ng mga 4 o 5 araw. Kaya 29 pa lang ng umaga ay nilabas ko na yan sa fridge at pinakain. Sinundan ko ng feed December 30, mga alas 6:30 ng umaga. And then, ginamit ko na siya at nagmix na ako ng donut to ng mga bandang 11. It's 100 grams ng active sourdough starter, 360 grams ng warm water, 520 grams ng all-purpose flour, at 12 grams ng salt, at nag-add ako ng 1 tablespoon ng ubi flavor dahil ito talaga yung nakaplano sa akin na pagdating ng New Year, gagawa ako ng ubi sourdough bread. Minix ko lang yan until maka-form ng shaggy dough. Nilive ko yun ng 1 hour. Ito naman ay plain sourdough bread, walang flavor. So, ito yung para sa mga amo na ilalagay ko sa clean kitchen. Hindi ko na sila pinatikim nung ubi sourdough bread dahil magtaka sila kung saan galing ko yung ubi flavor. Iba kasi yung iniisip nila pagkagaling sa Pilipinas. Alam niyo yun? So, itong plain na artisan bread or sourdough bread, the same pa din to nung sa ubi. Tinanggal ko lang yung 1 tablespoon ng ubi flavor. So, it will make original or plain. The same pa rin to nung una at hanggang nung huli nating gawa, ito pa rin yung recipe natin. Sobrang natutuwa ako sa aking starter dahil alam ko talaga habang tumatagal, she's getting stronger. Ang sarap mag-bake ng mag-bake. Kahit mag-bake ba ako ng buong araw, okay lang sa akin. After kong pinaalsa yung dalawang ito ng 1 oras, magsimula tayo ng 4 set ng stretch and fold method. Sa method na to, kailangan natin ng 4 set and 30 minutes interval. Ibig sabihin, after nitong na-stretch and fold ko, ay pinarest ko yan ng 30 minutes, silang dalawa pareho, and inulit ko din uli yung stretch and fold. And depende yan sa inyo kung diretso yung stretch and fold na 4 na set or yung i-combine nyo yung stretch and fold and coil folding. Ang ginawa ko dyan, 2 set ng stretch and fold and 2 set ng coil folding. Kailangan mo lang talaga basa yung kamay dyan para hindi madikit. Tapos na yung first set, i-cover natin and leave for 30 minutes, and this one is the second stretch and fold. Pero depende yan sa inyo kung prefer nyo na stretch and fold ang gamitin nyo or coil folding or a mix. Depende yan kung ano yung mas comfortable kayo. Kailangan lang talaga nito proper timing, and kailangan lang talaga ipagplanuhan mo talaga pag nagbe-bake ka ng sourdough bread. Kasi it will make 2 days in the making. Itong bread na to madali lang gawin and sobrang minimal yung ingredients. Kaso lang kailangan mo talaga ng plano and time. Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng, nasa mood akong gumawa ngayon, pwede akong gumawa ng sourdough bread. Hindi. Kasi kailangan mo ng maayos na oras, or else, kung gagawa ka ng late, wala kang tulog Kasi hintayin mo yung after ditong 2 hours na stretch and fold, kailangan mo siyang i-ferment ng 4 hours or bulk fermentation ang tawag dito. And after 4 hours, i-shape mo siya and ilagay mo sa fridge. So, kailangan talaga tingnan mo yung oras kung kaya pa or bago ka matulog, matapos na ba yung lahat ng mga procedure na to, ganun. Dito naman, ito yung umpisa natin ng coil folding. Ito yung tinatawag na coil folding. So, ito yung pang 3rd times. Ang ginawa ko, coil folding instead of stretch and fold. And ililive ulit natin yan ng 30 minutes and then the last one. Sa oras ko naman dito, sakto lang din naman na paggising ko, nag-umpisa na ako mag-asikaso nito, and habang gumagawa ako ng pagkain ng mga amo, lunch. So, gumagawa ako nito, sinisingit ko, and sakto din na pagpahinga namin, nag-bulk fermentation na to for 4 hours. So, saktong baba namin dinner time. Ito na yung time na i-shape natin, final shaping, and ilagay sa fridge. Yes, kailangan natin to ng cold fermentation bago natin i-bake kinabukasan. Diba, nagkabulol-bulol na tayo. So, ito yung pinaka-last na ginawa natin na coil folding. This is the 4th time. So, after this, ilagay natin yan sa bowl. Depende sa inyo kung may cover or diretso na ito and kabiran nyo ng cling wrap. Pwede din. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Sa akin naman, nilagay ko sa bowl na may cover and ililive natin yan ng 4 hours.
Kung malamig naman yung place nyo, kagaya dito, ang ginawa ko ay pina-warm up ko yung oven habang ginagawa ko dito. And basta hindi lang siya masyadong mainit talaga dahil mamamatay din yung ating starter dito. So, kailangan warm lang talaga. So, para matulungan natin yung ating dough para mag-ferment or talaga siya, mag-double in size, kailangan natin tulungan na mag-warm. So, yung ginawa ko, yung oven ay nilagyan ko siya ng mainit na tubig sa isang pot, kinabiran, and then tinabi doon sa loob ng oven. Or, isiset ko siya ng oven ng warm muna. And habang ginagawa ko yun, inoff ko syempre yung warm, no? Kasi mainit yun kahit naka-warm. And ito na yung after 4 hours na nakarest yung ating dough. Nakita nyo kanina, jiggly na siya and may mga bubbles na sa top. Yun yung tendency or yun yung good appearance ng dough, na ibig sabihin goods na yung ating dough, naka-ferment siya ng maayos. Yung iba nga ay chine-check pa yung temperature. Aralin ko yan next. Chine-check nila yung temperature. So, sa lagay naman niya, nakakapa ko yung dough na may mga bubbles. So, ibig sabihin maganda yung ating pag-ferment ng ating dough. Sa mga oras na yan, mga alas 6:30, alas 7 na yan ng gabi. And oras na yan, dinner time yan ng mga alaga namin. Dinner time na rin namin. So, sakto. Inayos ko yan and ganyan yung gagawin lang natin. Sundan nyo na lang yung sa video kung paano ko siya ginawa. And ilagay natin yan sa refrigerator for overnight or until 24 hours. Mas long fermentation or cold fermentation sa fridge, mas maganda. Mag-enhance yung flavor niya and mag-work yung mga good bacteria doon. And this is the ubi. Ito yung ubi natin. Alam ko yung ubi na to, kulang pa to ng at least mga 30 minutes pa ng fermentation. Hindi kagaya nung white na super jiggly siya. Hindi ko lang alam, pero basta mas nagandahan ako dito sa white na outcome or nag-react lang siya dito sa flavor. Hindi ko lang sure. Gusto ko kasi yung yung matayog siya, hindi yung flat pagkaluto. Pero maganda naman din siya. Pareho lang din naman yung niya, yung lasa. Or siguro dahil sa ginamitan ko na loaf pan yung white, talagang tested talaga yung loaf pan na ginamit ko. Ang ganda talaga ng outcome niya. Since na always ko siyang ginagamit, nagugustuhan ko yung outcome ng loaf pan. So, isa lang kasi, kailangan talaga ng 2 loaf pan kasi sa isang loaf. Kasi kailangan yun may takip. So, ito kasi, pinacircle ko siya and pinaplano ko siya na i-bake na lang sa open baking ba. Wala siyang takip. Kasi nga, wala tayong Dutch oven. Kailangan kasi nitong sourdough, meron tayong Dutch oven. Hindi pa ako sanay na mag-open bake, kaya ang ginawa ko niyan kinabukasan ay kaldero na aluminum yung gamit natin. Tama ba? Aluminum ba yung tawag dito? Basta, yung hindi siya mabasag. Kung ano na yung pinagsasabi ko, no? So, this one, ito na yung kinabukasan ng 31. Super busy ako niyan dahil gumawa ako ng kung ano-anong gumawa pa ako ng kare-kare, gumawa pa ako ng macaroni salad, plus lunch pa ng mga amo. Siningit-singit ko lang talaga and sobrang occupied yung utak ko, pati yung katawang lupa natin. Yung oven naka-preheat na ng 475 degrees Fahrenheit, pati yung mga pan, mga takip, nilagay ko sa loob ng oven and preheat ko yun ng 1 hour bago ko nilabas itong ating pina-ferment or cold fermentation na dough sa refrigerator. Paglabas ng fridge, naka-ready na ang lahat. Kailangan natin i-bake yan agad-agad. Nag-score lang ako dyan. Ang tawag dyan ay scoring. Kailangan talaga yan yung pinakamahabang score. Kailangan para magkaroon siya ng room to expand yung ating bread. And kailangan yan may takip. Ayan yung ibig kong sabihin, sa isang loaf, kailangan 2 yung loaf pa na gagamitin. And pati itong ube, dito talaga ako na-excite dahil ito yung first time nagawa ko ng ubi sourdough bread. Gusto ko talaga yung bilog na hugis na bread. Kaya gusto ko talagang aralin yung open baking since wala tayong Dutch oven. So dahil sa wala na talaga tayong choice, wala din tayong loaf pan available na pareho yung size para itakip. So circle yung ginawa ko. So, ito ay medyo nag-flat siya. Siguro dahil sa wala tayong Dutch oven and hindi din ako marunong mag-open baking. So, kaya siguro siya medyo nag-flat. Medyo lang naman. Pero it comes out
nice naman and masarap. Yung final scoring ko dyan, binay ko muna yan ng mga 5 to 10 minutes bago ako naghati. Makikita nyo mamaya sa final nito or na fake na siya na may hati na pa-cross something. Yun yung pinaka-final scoring. So, para hindi siya mag-deflate ng maigi ay pinaluto ko muna siya ng 10 minutes. Ganito na yung itsura niya nung after na bake. Binake ko pala yan ng 30 minutes na may cover and tinanggal ko yung cover at binake ko siya uli ng 15 to 20 minutes until ganyan na yung kulay. And sa lahat ng na-bake ko, itong plain na to, ito yung pinakamagandang kulay. Hindi siya sunog, saktong-sakto talaga. Yung stainless pot na pinaglutuan ko nitong ubi ay may takip din yun na parang malaking planggana, malaking plato. Kailangan talaga siya may takip. And bago tayo mantakam, bago natin hiwain yan, kailangan natin completely cool down talaga yung ating bread or else magkaroon tayo ng gummy texture ng ating bread. So, kailangan natin hintayin na malamig na talaga siya completely. Ang perfect ng ano, this one is ano, sa lahat ng nagawa ko, this one. Hindi siya sunog. Tama lang talaga yung kanyang pagkaluto. And hindi siya sunog. Basta. Hindi ko kaya. Kailangan ko siyang buksan. Pero hindi ko siya iwain. Ganun lang. Diba? Hindi ko rin siya matiis. Kailangan ko siyang buksan. Init pa kasi, no?